Alright mga kababayan, ito, pag-usapan po natin itong manhunt operation kay Diskaya at sa iba pa na mga sangkot sa flood ghost project sa flood control dyan sa Davao City, mga kababayan. No? Kasi ang sinasabi po dito ng PNP, pinapakilos na po nila ang kanilang mga tauhan. Ang sinasabi dito ng ni Nartates, PNP Chief Nartates, na pinakilos niya na po ang PNP intelligence para alamin kung nasaan itong si Sara Diskaya, mga kababayan. At tinatrack na rin po nila, mga kababayan, itong mga Diskaya, itong si Diskaya, Sara Diskaya, at saka itong mga sangkot na mga taga DPWH at itong kanyang kumpanya, mga kababayan, na halos kulang-kulang po 100 million. Ibig sabihin, mga kababayan, ghost project nakasingil po ng 100 million tapos walang proyekto na ginawa. Kaya ipinag-utos po ng Pangulong Bongbong Marcos noong December 5 na bantayan itong si Diskaya at yung mga kasabwat pa nila, mga kababayan. Ngayon po, nagsalita na po ang PNP at pinaghahanap na po nila ito, mga kababayan, itong si Diskaya at ng iba pa na mga sangkot dito sa flood control. Pakinggan po natin itong balita na to, mga kababayan. Kung ang bubong na yero, kisame o rooftop ng bahay mo ay tumutulo at gusto mong ayusin para hindi na mapasukan ng tubig, bilhin mo agad ang pintura na ito. Ito ay transparent waterproofing ng Polyprop. Mas pinaigting pa ng mga otoridad ang manhunt operation laban sa tinuguriang flood control queen Sara Diskaya. Kaugnay yan sa umano'y 95.6 million peso ghost project sa Davao Occidental. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. December 5, nang atasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government at ang Philippine National Police na agad hanapin si Zara Rowena Sara Diskaya at iba pang respondent na sangkot sa umano'y 100 milyong pisong ghost flood control project. Kanina, inanunsyo ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nag-mobilize na sila ng mga intelligence at tracker teams para matunton si Diskaya at ang iba pang iniimbestigahan. Pinalawak na rin ang koordinasyon sa National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Philippine Coast Guard at mga otoridad sa paliparan at mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na maaaring puntahan o huling nakita si Diskaya. Alerto na rin ang mga barangay at neighborhood watch group para mag-ulat ng anumang kilos o impormasyong makatutulong sa paghuli sa mga suspect. Bukod kay Diskaya, kabilang din sa mga respondent sina Roma Angeline Remando, mga kinatawan ng St. Timothy Construction Corporation at ilang personnel mula sa Department of Public Works and Highways. Kamakailan, kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na nakakita ang ombudsman ng probable cause para magsampa ng kasong kriminal kaugnay ng umano'y 96.5 million pesos na ghost infrastructure project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang proyekto, isang concrete revetment o retaining wall, ay iginawad sa St. Timothy Construction noong Enero ng 2022. Naitala itong completed noong Oktubre ng parehong taon pero lumabas sa investigasyon na walang infrastructure ang nakita sa naturang lugar. Tiniyak ng mga otoridad na tuloy-tuloy ang operasyon hanggang matagpuan at maisampa sa korte ang lahat ng sangkot. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ay una ng tinaguri ang flood control royalty matapos matuklasang hindi bababa sa siyam ang kanilang construction firms at naging mainit sa mata ng publiko ang lavish lifestyles ng mga ito. Sa ngayon, nananatili sa kustodiya ng Senado si Curly matapos i-contempt ng mga senador dahil sa tila pa iba-iba nitong sagot sa kung bakit hindi sumipot sa isang pagdinig ang kanyang asawa.
Si Sara naman ay nananatiling under watch habang wala pang opisyal na kasong isinasampa laban sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante. Yan po mga babayan, no? Gumagalaw na po, kumikilos na po ang PNP sa pangunguna po ni PNP General Nartates na bantayan, hantingin itong si Sara Diskaya, mga kababayan, dahil baka makatakas pa ito, lalong-lalo na magpapasko. Kung ako dito kay Sara Diskaya at saka sa iba pa, ay wag nyo nang hayaan na magtago pa kayo. Mga bata pa naman kayo eh. Di ba? Tanggapin nyo na lang ang katotohanan na kayo'y nagkamali dito at kailangan nyo po ito panagutan. Di ba? Alam natin na mayaman ang mga Diskaya at alam din naman natin na kayang-kaya nyo baliktarin ang mga kaso na yan para kayo po ay makapagpiyansa. Pero, unahin muna natin ang mapanagot kayo. Diba? Huwag na kayo magtanggap pa na tumakas kasi lalo lang kayong mahirapan. Matutulad kayo kay Bato de la Rosa na nagtatago. Matutulad kayo sa kay Roque, di ba, na nagtatago. Mahirapan lang kayo dyan. Kaya dapat harapin nyo na lang yan. Kung ano man ang kahinat nandyan, makulong man kayo ng ilang taon. Tandaan po natin, si Laila de Lima, walang bill yan. Diba? Walang bill yan. Pero after 7 years, 6 years, nakalaya at walang sala pa. Diba? Kaya wag nyo nang tangkain pa na tumakas. Lahat kayo ng mga sangkot dito sa flood control. Wag na po kayo tumakas dahil mahanap din naman kayo. Kasi utos na po ng Pangulo yan eh. Nabantayan kayo. Okay? Kapag Pangulo na po nag-utos yan, wala na kayong choice kundi ang harapin ang problema na yan. Di ba? Para naman dito sa... Kasi ang asawa po ni Sara Diskaya na si Curly Diskaya ay magpanggang ngayon nakakulong pa rin sa Senado. Di ba? Ngayon, kung tatakas ito, magtatago ito si Sara Diskaya, paano na yung asawa mo? Kaya para sa akin, dapat wag ka na lang magtago para makasama mo yung asawa mo. Wag mong iwanan sa ere yung asawa mo kasi yung asawa mo nakakulong pa rin sa Senado ngayon. Yun lang po ang ating masasabi dyan. Harapin, darating ang panahon na magpapiyansa kayo. Kasi alam naman natin, ganun naman ang batas sa politika natin eh. Diba? Kapag mayaman ka, kahit sabihin pa natin walang piyansa, darating pa rin ang panahon na magpapiyansa kayo at makakalaya din kayo. Diba? Kaysa naman siya magtago kayo, matatagalan pa yan. Diba? Matatagalan pa yan. Kapag nagtago, tapos kung ano-ano pa, matatagalan pa yan. Ngayon pa lang, harapin nyo na para mas mabilis matapos ang problema nyo na yan. Alright? Yan po mga babayan ang ating update po. Utos ng PNP. Dahil inutos po ng Pangulong Marcos, mga kababayan. Alright, sa mga kababayan po natin dyan na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating munting channel, subscribe po kayo at i-like ang video at pakishare na rin po. Salamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Adios. See you next vlog.